Good evening po sa inyong lahat. Sino sa inyo yung kasama namin kanina sa Sports Fest? Pakitaas lang ang kanang kamay. Marami, parang wala kayong kapaguran. Purihin ang Panginoon. Natapos kami 1:30, naging matagumpay po. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kanina ibinati ako ng isang kapatira na matagal na rin namin na-miss. Isa sa mga original mga usher noong nagsisimula ang Friday worship service, si Roda. Roda galing Saudi. Si Roda. Galing po siyang Saudi. Pupunta lang dito para umattend ng worship. Thank you, Roda. Na-miss ka namin. Okay. Pasimula po tayo. Disclaimer po lang muna. The videos I will be showing were generated using AI or artificial intelligence for illustrative and creative purposes only. They are not intended to mislead or deceive anyone. The purpose of sharing this content is to serve as a visual aid and enhance the message clarity. The viewers are advised to exercise critical judgment when engaging with AI-generated videos. Tagalogin lamang po natin. Paunawa o paglilinaw lang sa lahat ng makakarinig ng sermon natin ngayon. Ang mga bidyong ipakikita ko, 4 po, meron po tayo 4. Na ipakikita ko ay ginawa gamit ang artificial intelligence para lamang sa layuning paglalarawan at malikhaing paggamit. Hindi ito ginawa para linlangin o dayain ang sinuman. Ang layunin ng pagbabahagi ng content na ito ay magsilbing pantulong lang sa visual at para lalong maging malinaw ang mensahe. Hinihikayat ang mga manunood na mag-ingat na gumamit ng critical na pag-iisip sa anumang AI-generated video. Let's go. Ito po ang atin pong pinag-uusapan. Seek, pursue, and conquer for Christ. At ang napili ko pong series natin ngayon ay character study ni Apostle Paul, a study in the life and ministry of Apostle Paul. Bakit si Apostol Pablo? Katulad ng binanggit natin, sa lahat ng mga apostol ng ating Panginoon, siya yung nakita kong mayroong passion. Simula noong siya ay makakilala sa ating Panginoong Diyos, sila magkaroon ng personal encounter kay Jesus Christ, nagbago ang kanyang buhay at hanggang sa dulo ng kanyang buhay, pinaglingkuran niya ang ating Panginoon. Ang pag-aaral po natin ay ito po ang magiging series ng ating pong pag-aaral. Natapos po tayo sa Paul's Radical Conversion and Transformation. Ito yung pinaka-ground zero ni Apostle Paul. Dito nagsimulang lahat, yung Damascus experience po niya sa Acts chapter 9. Meron po tayong 3 na tinalakay po dyan. Kung kaya, sinabi ni Apostol Pablo, nung matapos ang kanyang experience na ito, sumulat siya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 8 to 9. Ito yung kanyang sinabi. And last of all, he appeared to me also as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Hindi raw siya karapat-dapat na tawaging apostol nung sinusulat niya ang 1 Corinthians, sapagkat pinersecute niya ang church ng ating Panginoon. Pero dahil doon sa karanasan pong niyang yon, sa Damascus experience, naging bago ang kanyang purpose. Noon, ang purpose ng kanyang buhay ay para sirain ang church. Ngayon, ang purpose ng kanyang buhay ay para itanghal ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa Romans chapter 15 verse 19, from Jerusalem all the way to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Nilinaw ko sa inyo, sa inyong Jerusalem at saan naman po yung tinatawag po nating Illyricum. Ibig sabihin, sa 30 to 35 years na karanasan ni Apostol Pablo sa pagpapahayag niya ng salita ng ating Panginoon, yung buong Roman Empire, naabot niya po yon. Third missionary journey niya pa lang yan. Meron pa pong port, yung journey niya towards Rome. Meron din po pang ilang pang mga naabot siya dyan. Ito po yung timeline ni ministry ni Apostol Pablo. Nilinaw ko rin sa inyo yung mga present country na sa Europe at sa
tinatawag nating Asia Minor na pinuntahan ni Apostol Pablo. Ito po yung mga pangalan ng mga bansa sa kasalukuyan. But whatever I am now, it is all because of God, poured out His special favor on me, and not without result, for I have worked harder than any of the other apostles. Yes, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Hindi niya inangkin ang lahat ng mga bagay na ito na para maparangalan siya o para mapapurihan siya. Ginawa niya ang lahat ng ito para mapupurihan at maipahayag ang ating Panginoon. Ngayon po ang ating pong pag-uusapan. Nasa pangalawa na po tayo. Pursuing the call, Paul's preparation and obedience. Nakabase sa Acts chapter 9, 20 to 31. When God calls someone into His service, the journey is rarely immediate or easy. There is often a season of preparation, testing, and growth before the full purpose is revealed. Siguro makaka-identify kayo. Marami sa inyo makaka-identify kay Apostol Pablo. Nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, halimbawa, bagong born again tayo, bagong tanggap tayo sa Friends Day, hindi naman madali. Hindi naman madali. Mayroong pagdadaan ng mga struggles. Mayroong pagdadaan ng mga persecutions. At mayroong pagdadaanan ng paglago natin. Ganun din naman si Apostol Pablo. Hindi po exempted si Apostol Pablo. Bagamat makikita natin, Pastor, para ang bilis naman yata ng paglago ni Apostol Pablo, mayroong dahilan. Mayroong pong dahilan kung bakit naging mabilis ang paglago ni Apostol Pablo. At tayo, Pastor, bakit ito 30 years, 20 years nang sa church, parang hindi pa rin lumalago? Mayroong dahilan din yun. Hindi ko sasabihin, hindi ko hatulan na hindi born again yan. Hindi ko siya, no, hindi ko sasabihin yun. Mayroong dahilan kung bakit hindi siya lumalago sa kanyang pananampalataya. At sana, pag natapos ang mensahe natin ito, maintindihan niya kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya lumalago sa kanyang pananampalataya. Ang sabi, ito po yung nakasulat sa Acts chapter 9, 20 to 22, na binanggit na po ng ating pong presider. Pakinggan na lamang po natin ang isa pang video tungkol sa, na sinulat naman ni Luke. Si Dr. Luke naman ang nagsulat nito tungkol kay Apostol Pablo. And immediately he began to proclaim Jesus in the synagogues, saying, "He is the Son of God." All those hearing him continued to be amazed, and were saying, "Is this not he who in Jerusalem destroyed those who called on this name, and who had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests?" But Saul kept increasing in strength and confounding the Jews who lived at Damascus, by proving that this Jesus is the Christ. Meron po tayong tatlo na tatalakayin po sa kasaysayan ni Apostol Pablo kung paano siyang inihanda ng ating pong Panginoon. Proclaiming Christ boldly, enduring persecution, and growing in discipleship and leadership. Simulan po natin. Proclaiming Christ boldly. Ito yung sinabi sa ating talata. And immediately, banggitin nga po natin immediately. Ano sa palagay nyo ang definition ng immediately? Ang definition ng immediately, mga kapatid, ay immediately. Agad, yes, now na. Wala siyang sinayang na pagkakataon. So, ano ang point ko? Ang point ko rito ay immediate obedience ni Apostol Pablo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na hindi pa ako graduate ng theological class. Hindi ko pa maipipreach si Christ. Hindi sinabi rin ni Apostol Pablo na, teka muna, wala pa akong anointing ng Holy Spirit. Teka muna, hindi pa ako pinapatungan ng ulo ng kamay ni Pastor. Teka muna, hindi ko pa pwede ipangaral ang salita ng Panginoon na si Jesus Christ. Ay siya yung Christ. Meron pa siyang inaantay. Hindi ganun. Kung hindi yan nakalagay po sa salita ng Diyos ay immediately, agad-agad, ipinangaral ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Kristo. Isa lang naman ang outline niya, buti pa ako tatlo eh. Siya isa lang. Alam niyo kung ano ang outline niya? Jesus is the Son of God. Yun lang ang outline niya. Meron pa isa. Jesus is the Christ. Bakit yun lang ang pinangaral niya? Sa yun lang naman na alam niya eh. Alam niyo po ba mga kapatid, si Apostol Pablo at this time,
hindi pa po kumpleto yung tinatawag naming Christology. Alam niyo yung Christology, study of Christ. Yung tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo kung anong book ng Biblia ang complete na yung sabihin natin na kompleto na yung Christology ni Apostol Pablo? Alam niyo po ba kung anong book? Book of Colossians. The Supremacy of Christ. The Supremacy of Christ. Sabi ng mga scholar, yun daw, kung gusto mong malaman ang Christology in full ni Apostol Pablo, basahin mo ang Book of Colossians. At alam niyo kung gaano katagal yun? From Acts to Colossians, 25 to 30 years. 25 to 30 years. Ang mahalaga lang dito, mga kapatid, obedience ni Apostol Pablo. Ito ang sekreto ni Apostol Pablo, bakit mabilis siyang lumago sa kanyang pananampalataya. Immediate obedience. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kapatid, magtataka ka pa ba kung bakit mayroong mga Kristiyano na hindi lumalago sa pananampalataya 20 years na? Ano ang dahilan? Obedience. Ayaw sumunod. Alam ang Biblia. Alam ang salita ng Diyos. Tanungin ko lang kayo, mga kapatid, dapat po ba natin i-preach si Jesus Christ? Bakit hindi natin pinipreach? Yun lang eh. Dito lang pwede na ako mag-closing prayer. Si Apostol Pablo, bold sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At ginawa niya ito nang immediately. Iniisip ko, bakit kaya immediately sinabi rito ni Apostol Pablo? Siguro, ang tanging nakikita ng mga kapatid, baka bukas mamatay na siya. O baka, alam niyo naman mga kapatid, marami na po ako nakausap. Pastor, nahuli ako. Yung kamag-anak ko, namatay na hindi ko man lamang napapangaralan ng Word of God. Eh bakit? Inagantay ka eh. Hindi mo ginamit yung word na immediately. Inantay mo. Ngayon magtataka ka pa ba? Bakit nahuli ka? Si Apostol Pablo hindi ho. Wala hong sinayang na oras si Apostol Pablo sa pangangaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Antimano. At sa kanyang pangangaral, mga kapatid, merong binanggit dito, tinan niyo yung Acts 19:21 and 22. All those hearing him continued to be amazed and were saying, is this not he who is in Jerusalem, destroyed those who called on his name, and who had come here for the purpose of bringing them bound before the chief priest? But Paul kept increasing in strength and compounding the Jews who live in Damascus by proving that Jesus is the Christ. Dito naman makikita po natin, mga kapatid, na si Apostol Pablo, nakita yung pagkakaiba ng buhay niya eh. Ang naging message, ang naging ilustrasyon ni Apostol Pablo, binago na ako ng Diyos, tingnan niyo ako ngayon. Yung Kristo na pinipreach ko, na gusto ko i-persecute, yun ngayon ang pinapangaral ko, nagbago po siya. Alam niyo mga kapatid ko, ano pinakamagandang mensahe? Buhay mo. Yung buhay mo, hindi na pwedeng questionin eh. Na nagbago ka eh. Kung sinasabi mo noon, pinag-aaralan natin yan sa intentional evangelism, kung noon, ako yung sugarol, sinasabi natin, pakita mo na nagbago ka. Pakita mo, patunayan mo sa kanila, kung ayaw nilang maniwala, magpustahan kayo. Pakita mo, nagbabago ka na, mga kapatid. Halimbawa, kung noon dati, parang mula ka, iba siya ngayon. Alam niyo, ang kantas siguro noon, ano? Ikaw yung yung asawa kang babae, pagkatapos yung hindi born again, yung asawa mong lalaki na born again ka, nakita, nagbago ka. Inaantay ng mister mo, tatalakan na naman ako nito. Abay, pagdating ni mister, dear, kumain ka na ba? Pag hindi kinabukasan, na born again yun eh. Oo, sabi ko sa'yo, pakita mo yung pagbabago mo. Sa mga anak din na nandirito, kung gusto niyo born again, yung mga magulang ninyo, na hindi pa naboborn again, sumunod ka. Hugasan mo pinggan. Maglinis ka. Kung dati hindi ka naglilinis, maglinis ka.
Pakita mo na nagbago ka. Ganun si Apostol Pablo. Kaya, nung tininan ko yung salita, ang iba nakalagay, amazed. Iba nakalagay. Yung iba naman, dalawang word ang nakagamit. Ibig sabihin, nalito sila eh. Merong iba, nalilito. Nagkakamot ng ulo. Iba naman nagalit. Di ba dati kakampi natin ito? Pero bakit ngayon? Pinapangaral na ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito po ang sekreto. Obedience. Maganda pa yung sinakasulat sa mga sumunod na talata. Tingnan niya. Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus, and how the Lord had spoken to Saul. He also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus. Nung nasa Damascus, ang nakalagay, si Apostol Pablo ay nag-preach ng boldly. Banggitin nga po natin boldly. Yun din ang ginamit sa verse 28. Nung pagpunta naman niya sa Jerusalem, preaching boldly in the name of Jesus. Alam niyo na ibig sabihin ng bold? Ano na natin, walang mali siya. Ito yung panahon yata ito ni Albert eh. Pag binanggit yung bold, may mali siya, di ba? Pag sinabi, bold, medyo may mali siya. Pero hindi naman yun ang ibig talaga sabihin ng bold. Ang ibig sabihin lang noon ay yung kitang-kita mo. Parang ganon. Yun ibig sabihin. Tingnan nyo Pag nagtatype kayo ng word, mayroong tatlong nakalagay doon. Bold, italics, underline. Tama, di ba? Tama. Pag inan mo yung letra, tumataba yung letra. Di ba? Tama ko, no? Tumataba yung letra. Yung italics naman, pumapayat naman ang letra. Tingnan nga natin yung katabi natin kung bold o italics. Sabihin lang natin. Wala ako, hindi ako magsasabi, ha? Kayo na mag-judge, ha? Kayo na mag-judge. Bold ka, kapatid. Isa naman, pag naman medyo payat-payat, italics ka, kapatid. Ano yan? Ano ibig sabihin po ng bold? Ibig po sabihin ng bold, dito. Yan. Tinignan ko sa original. Ang pagkakasalin ay ganito. Pag sinabi daw bold ay to speak openly about something and with complete confidence. Yung bang walang pag-aalinlangan. Yung sinasabi niya ay hindi siya nag-aalinlangan. Ito nagulat ako dito eh. To speak regardless who is listening, or to speak without fearing, or to speak without worrying. Ganun siya paano mag-preach. Hindi kahit sino yung kaharap ko. Kahit sino yan, kahit anong oras, kahit anong panahon. Ganyan si Apostol Pablo, mangaral na salita ng ating pong Panginoon. Napaka-bold niya. Wala rito isang kapatid, gamitin ko sana ilustrasyon, pero gamitin na rin natin dahil wala naman siya. Kuya Bong, sabi nga nun, Pastor, Kuya Dong, sabi nga ni Kuya Dong, Pastor, kada umaga ang prayer ko, Lord, bigyan mo ako ng isa man lang kaluluwa na babahaginan ko ng Word of God. Lord, bigyan mo ako. Alam niyo mga kapatid, kung bawat isa po sa atin magiging katulad ni Apostol Pablo, immediately, obedience, and boldly will preach Jesus Christ na makikita sa buhay mo. Palagay ko ang bilis lumaganap ng Word of God. Palagay ko napakarami pong maboborn again. Ganyan si Apostol Pablo mangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ano matututunan po natin? Immediate obedience ni Apostol Pablo right after his conversion. Paul didn't hesitate to begin preaching the very Jesus he once opposed. Yung powerful testimony niya, yung transformation ng kanyang buhay is undeniable. Hindi maipatatwa, hindi maipagkakaila. Kitang-kita ang ebidensya. Kitang-kita ang katunayan na talagang siya ay binago ng ating pong Panginoon. The Jews were amazed because they knew his past. Alam nila ang nakaraan ni Apostol Pablo. Kaya ang challenge natin, are we boldly sharing the gospel? Kayo na po mga kasagot niyan. Are we actively pursuing God's mission, or are we waiting for perfect condition? Kung nag-aantay ka ng perfect condition, sasabihin ko sa inyo, hindi darating yan.
Hindi darating yan. Alam niyo po ba kung bakit? Hahadlangan at hahadlangan ka ng dyablo. Magkikreate at magkikreate siya ng paraan para hindi ka makapangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Sa Matthew chapter 5 verse 16, ito po yung 3 talata lamang na nag-encourage sa atin na patuloy tayong baguhin ang ating Panginoon at makita nila yung pagbabago sa buhay po natin. Ito ang sabi ni Dwight L. Moody, patay na po ito, huwag niyong sabihin binuhay ko siya. Your life may be the only Bible some people ever read. Ang sabi naman ni A.W. Tozer, You can't be a secret saint. Your life will always reveal what you truly believe. ito po sinabi nila, your life may be the only Bible some people ever read. Sabi naman ni A.W. Tozer, you can't be a secret saint. Your life will always reveal what you truly believe. Ang tanong mga kapatid na ito, pag nakikita ng tao, ng pamilya mo, ang buhay mo, nagre-reflect ba ang mga pagbabagong ginawa sa iyo ng ating pong Panginoon? Alam niyo po ba na bukas ay mayroong isang activity na magaganap sa buong mundo? At ito po yung tinatawag nilang Go Day. Ang Go Day, sabi rin, ito yung slogan nila, one moment of bold faith can change the course of life. Go Day 2025 is a global Christian evangelism initiative taking place on Saturday, June 7, bukas, during the Pentecost weekend. Pentecost weekend po sa Jewish calendar. Organized by Go Movement in collaboration with partners, the World Evangelical Alliance, Youth with a Mission, and Evangelism Explosion. Ano ang layunin ng Go Day? Ang Go Day is a part of a broader vision to ignite a global wave of evangelism. The initiative encourages every Christian to step out of their comfort zone and engage in personal evangelism, aiming to reach 100 million people with the message of Jesus Christ. Inalis ko lamang yung salita na nakalagay, at least once a year man lang makapagsalita ka tungkol kay Jesus Christ. Yun po ang layunin ng Go Day. Pero sa akin, si Apostol Pablo, iba eh. Si Apostol Pablo, hindi siya nag-schedule ng Go Day. Kundi, bawat day is a Go Day kay Apostol Pablo. Bawat araw, bawat oras na binibigay sa kanya ng panahon ng ating Panginoon, ito yung pagkakataon niya na magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Tingnan po natin ang pangalawa. Enduring persecution. Hindi madali ang pangangaral ng salita ng Diyos. May mga persecution tayong mararamdaman at madadanasan. Actually, mga kapatid, yung persecution pa nga, pagka kuminsan na ma-experience mo, doon sa pinakamalapit sa iyo. Maaaring sa BFF mo, maaaring sa pamilya mo, sa magulang mo, doon mismo sa pinakamalapit sa iyo. Ganun si Apostol Pablo. Yung dati niyang mga kaibigang Hudyo, yung dati niyang mga kaibigan sa Sanhedrin, yung dati niyang mga kaibigang Pariseo, yun ang nag-persecute sa kanya. Kaya ikaw, mga kapatid, kung nararanasan mo ang persecution sa mga taong malalapit sa iyo, normal lang yan. Normal. Wala kang pinagkaiba kay Apostol Pablo na na-experience ang persecution, na-experience ang siya'y pag-usigin. Actually, mga kapatid, meron pa tayong mga pag-aaralan eh. Si Apostol Pablo, sabi, nakalagay sa wikang Tagalog, dala kong limbag sa aking lupang katawan ang lahat ng persecution. Ang tinutukoy niya po yung latay niya sa likod. Kaya pag binuksan mo yung si Jesus Christ nga, nakita natin yung pinakikitang video, talagang yung latay niya, hindi mo mapapakaila. Ganun din si Apostol Pablo. Pag tinignan mo yung likod ni Apostol Pablo, hindi po maganda. Hindi tulad ng likod ng katabi mo, flawless.
Si Apostol Pablo, hindi ho. Hindi ho si Apostol Pablo ganun. Meron isang pastor na nag-illustrate. Yun daw kasi binugbog siya sa Listra eh. Kaya daw yung mukha ni Apostol Pablo nagkangiwi-ngiwi. Kaya yun daw ang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-asawa. Hindi naman siguro yun ang dahilan. Alam niyo, mga kapatid, ang nakikita kong experience ni Apostol Pablo ay maaaring nararanasan din ng bawat isa po sa atin dito. Tingnan niyo itong nangyari dito. After many days had gone, ito yung itong picture naman po ito ay galing din po sa AI. After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. But Saul learned their plan. Paano? Hindi ko alam. Paano? Siguro sa mga marites. May pakpakang balita, may tengang lupa. But Saul learned of their plan. Day and night, they kept close watch on the city. Binabantayan yung city. Para pag nakita nila si Apostol Pablo, papatayin natin to. Yun ang paraan nila para matigil ang gospel preaching. Patayin mo yung preacher. Yun ang paraan nila. But, tinan nyo to his followers took him by night and lowered him in the basket through an opening in the wall. Pagkatapos nakalaya si Apostol Pablo, nakapagbibang lugar at nakatakas si Apostol Pablo. Alam niyo mga kapatid ito kagandahan eh. Mamaya pag titingnan pa natin si Barnabas eh. Sa panahon na mayroon naman tayong pinagdadaanan ng mga trials, mayroon tayong pinagdadaanan ng persecution, nagpapadala ang Panginoong Diyos ng mga tao na magko-cover sa'yo. Nagpapadala Ito tinan niyo. Batang-bata pa si Apostol Pablo sa pananampalataya, pero may followers na siya. Kaya dito, his followers. Kaninong followers yan? So, interpretation ko kay Apostol Pablo, may tagasunod na siya. Na yung tagasunod na yun ang nagpo-protect sa kanya. Yun ang nagko-cover sa kanya. Yun ang tumutulong sa kanya. Doon sa panahon na dumanas po siya ng persecution. Ito naman, pangalawa, Barnabas. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples. Yung mga disciples sa Jerusalem, hindi pa alam ang nangyari sa Damascus. Ang balita nila lang, si Apostol Pablo, ang balita sa kanila, hindi pa sila updated sa news. Ang balita lang nila, mga kapatid, si Apostol Pablo ay pupunta sa Damascus para persecute ang mga Christians. Yun ang nasa kanilang alam. Kaya nung ina-associate niya yung kanyang sarili sa mga disipulo, medyo layo sila, medyo atras sila. Tinan niyo. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas, nagpapadala ang Diyos ng mga Barnabas sa buhay natin. Yun ang magko-cover sa atin, yun ang mag-aalaga sa atin. Mamaya makikita natin, yun ang magiging mentor mo. Yun ang tutulong sa iyo para lumago ka sa iyong pananampalataya. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So na matututunan po natin dito, normal lang ang persecution. Normal lang. Kapag hindi ka dumadanas ng persecution, baka mamaya ay hindi natin sinusunod ang utos ng ating Panginoon. Para yung isang member, sabing gano'n sa pastor, Pastor, ang sabi mo, pag ako'y naging Kristiyano, ay lagi kong makakasalubong si Satanas. Sabi gano'n ng pastor, totoo naman. Pastor, sabi niya, proud na proud yung isang Kristiyano. Kasi kahit kailan, hindi ko pa nakasalubong si Satanas. Sabi ng pastor, kapatid, hindi mo nga makakasalubong si Satanas dahil kasabay mo siyang lumalakad. Yung gawa mo, hindi nakikita ang pagkakaiba. So, ang point ko, mga kapatid, normal ang persecution. Kapag sinunod natin, kasi ang mundo nakahilig sa masama. Biro mo, kakantsawan ka pag ikaw ay
sinampas sa kabilang pisngi, haharap po pa yung kabila. Hindi ganun ang mundo. Hindi ganun ang practice ng mundo. Pagpapatawad, hindi po ganun ang practice ng mundo. Iba ang mga Kristiyano. Iba ang mga anak ng ating pong Panginoon. For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, hindi ko naman po kayo tinatakot. Pero alam ko, totoo ito. Totoo ito. Maaaring sa iba't ibang paraan, maaaring hindi katulad ng pinagdaanan ni Apostol Pablo, nalalatiguhin ka, pero sa iba't ibang paraan, dumadanas po tayo ng persecutions. Dumadanas po tayo ng suffering. Key lesson po natin, suffering for Christ is an integral part of our Christian journey. Normal lang po yan. Ang kailangan lang ay faithfulness in suffering cultivates a greater spiritual faithfulness. Sa pamamagitan noong mga sufferings na yon, yun lang ang magpapatibay sa iyo. Yun ang gagamitin mo. Gagamitin ng ating Panginoong Diyos para patibayin ang iyong pananampalataya. Katulad ng pinag-aralan po namin sa devotion kanina. God provides protection and support to others in times of trials. Meron ipadadala ang Panginoong Diyos, mga Barnabas, mga disciples na ihuhulog ka. Hindi ihuhulog. Kung hindi, tutulungan kang makasalba sa mga pinagdadaanan mo. Kaya ito yung kahalagahan na meron kang covering ng Bible study. Meron kang Bible study o meron kang home group o small group ng mga Kristiyano, mga mananampalataya. Yun ang magko-cover sa'yo. Yun ang magtatanggol sa'yo. Challenge po natin, are we truly prepared to suffer without any complaint, without retreat for the sake of Christ and His gospel? Tingnan po natin ang pangatlo. Growing in discipleship and leadership. Normal ito. Normal na naman. Na kapag ikaw ay na born again, merong panahon na talaga ikaw ilalago sa iyong pananampalataya. Ganun si Apostol Pablo. Kaya sabi ng ating talata, si Apostol Pablo kept on increasing in strength and wisdom. Kaya nakikipagtalo siya sa mga Hudyo. Ibig sabihin, mga kapatid, lumalago siya sa kanyang pananampalataya. Para mga bata, may mga milestone. Mga bata. Kakagapang, pagkatapos makagapang, gagabay, pagkatapos lalakad, tatakbo. Meron eh. Meron mga milestone. Hindi po maaaring wala. So, nandun yung growing in discipleship at hindi lamang discipleship, even in leadership. Chapter 11 po tayo. Jump po tayo kasi yung sumunod na mga istorya sa chapter 9 ay kay Apostol Peter na yan. Si Apostol Pablo, bumalik kay Apostol Pablo ang istorya. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him into Antioch. For a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. So dito, ano naman nakita po natin? Ang ginawa ng ating pong Panginoong Diyos, pinadala si Barnabas para mag-disciple kay Apostol Pablo. Aminin na po natin, hindi kayo nakarating sa Christian life nyo ngayon na wala nag-disciple sa inyo. Mayroon yan. Ako, yung mga nag-disciple sa akin, patay ng lahat. Totoo yun. Mga pastor, mga dati kong teacher sa Sunday school, mga camp pastor ko, mga ginamit ng Panginoong Diyos para tumibay ang aking pananampalataya, para tuluan ako ng salita ng ating pong Panginoon. Ngayon naman, it's my turn naman na magturo sa mga disipulo. It's my turn naman na turuan ang mga bagong mananampalataya. Ganun din tayo. Kung tayo man, mga bagong mananampalataya, kinakailangan natin mayroong magtuturo sa atin. Kinakailangan mayroong magme-mentor sa atin. Kung matagal naman tayo mga mananampalataya, it's our turn naman na humanap ka ng madi-disciple mo. Hindi ko na kayo patataasin ng kamay kung sino sa inyo ang mayroong dinidisciple. Dahil alam ko, baka walang tumaas. Pero meron naman, palagi ko meron. Pero yun ang proseso eh.
Yun ang proseso ni Apostol Pablo. So dapat ganun din ang maging proseso po natin. Hahanap po tayo ng maidi-disciple po natin. Hahanap po tayo ng matuturuan din po natin. Kanina ginawa natin yung palarong Pinoy. Ang mga palaro ay yung mga tinatawag nating mga traditional game ng Pilipino. Andun yung patintero, andun yung may twist ng konti ng bato-bato pick, andun yung iba't ibang mga laro ng mga Pilipino. Anong dahilan? Bakit natin po ginawa ito? Ang dahilan, nawawala na po yung mga palarong Pinoy. Ang natututuhanan lang ng mga bata ngayon, computer games. Noon, sabi ko sa inyo, kapag aalis kami ng bahay at maglalaro, pagbalik sa bahay, puro putek. Alam niyo yan. Inabot niyo yan. Sino ba mga kasing edad ko dito? Yan, si Albert. Sino pa mga kasing edad ko? Yan, si Mike, kasing edad ko yan. So, andun yung maglalaro kami. Malakas ang mga pangatawan po namin. Ngayon, hindi. So, meron nga kaming kasama kaninang Lebanese na sinasabi ko kung ano yung mga laro natin. Tuwan-tuwa siya. Dahil ibinababa po natin. Inililipat po natin yung pong tradisyon ng paglalaro ng mga paano maglaro ang mga Pinoy. Ilagay natin sa pananampalataya natin. Hindi habang panahon, nandirito tayo, ano ang dapat natin gawin? Ibababa mo sa susunod na henerasyon. Ibababa mo sa mga susunod na disipulo mo ang iyong mga natutunan. Ang gospel. Ito ang kailangan po natin, mga kapatid, growing in discipleship. Lumago tayo, kailangan natin ng mga Barnabas sa buhay po natin na magtuturo sa atin, mag-aalalay sa atin hanggang sa lumago tayo sa atin pong pananampalataya. God places mentors in our lives to prepare us. Faithfulness in small assignments leads to a greater responsibility. Lalagay ang ating Panginoong Diyos ng mga mentors sa buhay natin o baka namang tayo ngayon ang kinakailangan maging mentors sa buhay ng mga bagong mananampalataya. Conclude po natin ang ating pong pag-aaral. Sa early ministry ni Apostol Pablo, hindi tayo exempted. Yun ang nakita kong pattern. Bagamat si Apostol Pablo mabilis lang dahil nga nag-immediately nag-obey siya. Pero tayo dadaan din sa ganitong proseso. Anong proseso ito? God's call starts with immediate obedience. Persecution refine us for greater work. Discipleship and mentorship are essentials for our Christian growth. Before Paul became a great missionary to the Gentiles, he was faithful in small things. The same is true for us. God is preparing us now for what He will do next. Sabihin natin sa katabi natin, sa kaliwa at sa kanan, inihahanda ka lang ng Lord, kapatid. Kung ano man ito, alam ko, it's something great. God bless us all, mga kapatid.